Eto mga boss, muling nagbalik si Julio Chavez Jr. matapos manalo by knockout sa round 3. Isang hookshot lang ang tumama sa kalaban niya at lumuhod na. Binilangan pa naman siya ng referee pero hindi na niya na-beat ang count. Kaya panalo si Julio Chavez Jr. by knockout. May kartada itong si John Kakeido bago ang laban na 13 wins, 5 KOs may isang talo. Samantala si Chavez Jr. umangat ng kartada sa 56 wins, 36 KOs may 7 talo. Matatandaan ang huling talo nito kontra Jake Paul via unanimous decision. Then nagkaroon siya ng laban noong January at nanalo by TKO sa round 4. At ngayon nanalo ulit by knockout sa round 3. Sa ibang banda, may pahayag naman ang tatay ni Julio Chavez Sr. kay Floyd Mayweather. Ayon kay Chavez Sr., nirerespeto niya si Floyd Mayweather bilang boxer. Pero hindi raw siya believe sa nagawa ni Floyd Mayweather. Dahil hindi raw na-excite si Chavez Sr. sa mga pinapakitang laban ni Floyd. Lalo na yung pagpili niya ng mga kalaban. Karamihan daw kasi sa pinili ni Floyd Mayweather nag-decline na o wala na sa prime. Nagkataon lang daw na nasa tamang panahon si Floyd Mayweather. Dahil kung nabuhay daw si Floyd Mayweather noong panahon ng 70s, 80s, hindi raw tatagal si Floyd sa ganyang estilo niya. So nasa tamang era lang daw si Floyd kaya na-domina niya ang boxing. Pero hindi pa rin daw believe si Chavez Sr. sa nagawa ni Floyd. So agree ba kayo kay Chavez Sr. mga boss? Pero ang banat naman ni Floyd Mayweather kung matatandaan nyo yung mga interview niya dati. Bago raw talunin ni Manny Pacquiao, natalo na niya. Ibinigay niyang example si Ricky Hatton, na unang natalo si Hatton kay Floyd bago tinalo ni Manny Pacquiao. Ganon din si Oscar De La Hoya, tinalo na niya bago pa talunin ni Pacquiao. Ganon din si Shane Mosley. Lahat daw yan dumaan na sa kamao ni Floyd Mayweather bago pa kay Pacquiao. Pero yung laban ni Manny Pacquiao kay Cotto, mas nauna siya. 2009 ang laban nila, samantala kay Floyd Mayweather, nangyari ang laban nila 2012. So agree ba kayo kay Floyd Mayweather mga boss sa pinagmamalaki niya? Dinurog na daw niya muna bago pa durugin ni Pacquiao. Sa ibang banda, Mil Fajardo pumasok na po sa rankings ng Ring Magazine. Number 8 na po siya matapos ang panalo niya kay Tobias by knockout sa round 1. Makikita din sa rankings ng IBF, hindi ba updated ito? Pero si Mil Fajardo na po ang mandatory challenger. Kalaban niyang isang Japanese na si Yabuki. Kaya pagkakataon na ni Mil Fajardo na maging champion kung bigyan na ito ng offer laban sa world champion. Sa ibang banda ayon kay Eddie Reynoso, inaasikaso na nila ang laban ni Canelo Alvarez at Christian Mbili kung mag-finalize ito paglalabanan ng WBC Super Middleweight Belt. Sabi rin ni Eddie Reynoso na kung babalik si Terence Crawford, nakahanda raw si Canelo na i-take ang rematch dahil meron na raw silang plano at adjustment kung paano wasakin si Crawford. Ito raw ang sinisigurado ni Eddie Reynoso kung babalik pa si Crawford. Pero sa tingin nyo mga boss, babalik pa kaya yan si Crawford matapos ang malaking bayad sa kanya? Target daw ulit ni Eddie Reynoso na maging undisputed champion si Canelo Alvarez. Pero ang malaking tinik dyan sa super middleweight, itong si Hamza Shiraz. Malupit na kalaban yan ni Canelo Alvarez at mahirapan siya dyan. Ito ang nagpatulog dati kay Edgar Berlanga. Samantala itong trainer pala ni Edgar Berlanga, trainer na rin po ni Weljan Mindoro, ang ating pambato ngayon sa middleweight division. Sabi nga ni Weljan Mindoro, masaya siya sa bagong trainer niya dahil mas marami pa siya matutunan. Sana makita natin balang araw si Weljan Mindoro na mapalaban din sa mga world champion. Okay mga boss, yan lang muna ang balita natin. Maraming salamat po.